i-share ko rin din yung experience ko sa Marawi. Bilang non-ranger pa ako noon. Pag-umpisa ng Marawi, dumating kami ng Marawi May 28. At pagpasok namin ng June 1, May 31 May. Ano ang pakiramdam na o sa sarili mo na Nung una, siyempre, kita ko yung kalaban. Hindi na ako nagdalawang isip na tirahin kasi pag ako ang makita na, siyempre ako yung madali. Kaya, tuwa din ako na nadali ko rin siya kasi siyempre, kung hindi ko siya nadali, baka marami pang tropa yung madali niya. Kaya, nung time na yun, hindi na ako nagdalawang isip na pagbanatan talaga. Kasi, kalaban na ito. Kahit wala akong nakitang baril, sabi ko, kalaban na talaga ito. Kaya hindi ko na palagpasin pagkakataon na ito. hindi ka ba nagsisisi? Hindi talaga ako nagsisi noon. Kasi, para sa akin, pag sa mga ganun na bagay, kalaban, at may baril siya, hindi na ako maawa niyan kasi pag maawa pa ako niyan, baka ako mabaril niya, siya hindi maawa sa akin. So ako yung madadali, kawawa yung mga pamilya na gantay sa akin. Kaya, tinodo ko na para salba ko rin yung buhay ko at saka yung buhay ng kasamahan ko. Kaya, ayos naman, maganda yung i-share ko rin yung experience ko sa Marawi. Nung time noon, siyempre, pagpupok ng Marawi, hindi pa ako regular noon, na-ranger pa ako. Pagsabi na lipat ng Marawi, kasi sagsagan din ang operasyon ng hulo yun. May mga inventor naman sa hulo, pero wala pa kung ano noon. May private, tail scout, nasa gitna naman lagi. Safety naman ako. Nung sa Marawi naman, pagdating namin sa Marawi, May 28, May 31 ba yun? May 31. Pagpasok namin doon, siyempre, yung kumpanya ko, si Sergeant Lit Aquino, yung pasok namin doon, yun din yung time na nadali din siya. Kaya grabing kaba ko na. Kaya yung sinasakyan namin, pinababa kami sa KM. Tapos, naglakad na lang kami, sinasundan namin yung tangke. Habang naglakad kami, nagtago kami sa tangke. Yung tangke, binabaril ng kalaban. Siyempre, naisip nun, baka ano kayang mangyari sa akin dito. Basta sa akin, focus lang ako sa operasyon. Hindi ako nawala ng ano doon. Focus pa rin ako. Tapos, pagdating namin sa unahan, tago kami sa bahayan. Sabi mo, araw-araw putok. Wala kang marinig na talaga, walang oras na walang putok. Kaya kinakabahan ako noon. Habang nag-invento namin, putukan na. Siyempre, nakaputok na ako. Wala na yung kaba ko. Ini-enjoy ko na lang yung parang laro lang, pero yun yung laro na kakatakot pa. So, hanggang sa kami na yung pumasok, tail scout ako, pero tinatanong nila kung sino yung gustong maghawak ng M23. Kaya ako noon, medyo may junior na rin na tail scout. So ako na-designate ako ng radyoman ng team. Kaya sabi ko, nag-volunteer ako na magdala ako ng M23. Kaya nung time na yon sa enkwentro, doon ako natuto na pumutok ng M23. Maliit na butas yan sa mga bahay, bintana. Kaya kong i-shoot din yung M23. Kasi ilang M23 sa isang araw, ilang maubos ko ng M23. Kaya sige, sanay na ako. Noong time na pumasok kami, siniklear namin yung bahay. Pagpasok namin, yung bahay na yon, bago namin pasukin, bagbagan muna namin. Bagbagan. Paghinto ng putok, assault ang isang team, iwan ang isang team.
Kaya pagpasok namin, isang team kami. Ang kasama ko si Sir Lapinig. Noong pagpasok namin doon, yung bahay, nakita namin yung may na warap na importin. But yung kalat na yung mga ano nang importin. Ngayon, kumpiyansa yung kasama namin, si Sir Lapinig. Pupunta siya sa radyo, parang mahina yung ano ng radyo. Lumabas siya doon sa bahay. Ngayon pala yung kalaban, andun lang din sa kabila, sa baba. Nagabang din. Kabilang bahay. Paglabas ni Sir Lapinig doon, nakita siya ng kalaban. Nabaril siya, natamaan sa hita. Pagkatapos, balik siya sa loob. Pilay. Sa may tama ako. Ay, rescue namin. Ginamot namin. Tapos, clear na namin yung bahay loob. Pati sa kabila, diniretso na namin. Pagka-clear na, saka kami alis ng iba. Yung iba, iniwan namin doon. Kasi binaba namin yung mundin si Sir Lapinig. Kaya yung time na yon, napasama ako sa recommendation ni Sir Lapinig na Gold Cross. Yan yung award ko doon sa mga nagpasa ko. Pagdating naman sa unahan, gabi, team leader ko si Sergeant Balvin. Tapos napalitan, umuwi man siya. Ang team leader ko si Sergeant sa Pigaw na yung pumalit. Tapos may clear kami na bahay. Sunog kami mga alas 7 ng gabi. Sunog kami. Pagdating namin sa mismong cruise, tutok na kami. Nasa ano lang ako noon, sa likuran. Tapos kasama ko katim ko si Sergeant Lit Sanchez. Bali, 8 kami. Kasama ko si Sergeant na ngayon ng 11, si Master Utulan. Kaya yung patrol sergeant namin. Tapos si Sir Lapinig yung ay nagdala. Si ano naman siya noon. Yung time na yun, nakabalik na ata siya noon. Okay na yung sugat niya. Tapos pagka pasok namin doon sa bahay mismo, sunogin namin. Magkabilaan yun. Bali, ito yung kalsada. Pasok kami dito. Yung bahay na susugin, nandiyan sa harap. Tsaka yung isa dito sa bila din, katapat lang. Ano, Sarit? Kasi, may mga kalaban din doon. Pwesto ng kalaban. Siyempre, hindi namin makuhan. Ano yung kalaban doon. Kaya, binato namin sila ng mga, molotov. Kaya pala, pag ilaw na, andun pala ang kalaban sa loob. Yung sinanog namin, wala dito. Yung sa kabila, sa apat na, yung isang grupo, apat din kami dito. Kaya ako, pag akyat doon sa bahay, doon ako nag-security sa gate. Kaya ko yung tropa doon sa loob. Ako yung bantay, security ko sa gate doon. Natago lang ako. Katim ko si Sergeant Espanyola. Dalawa kami doon. Yung dalawa nagsunog. Ang kabila din, nagsunog din sila. Nung umapoy na yung sinunog ng kabila, sumigaw ang kalaban. Nagising. Ngayon, kami, pabalik na kami sa pinagpustuhan namin. Yung Teal Scout ko, bali, ako sanang mauna. Pinauna ko siya tawid sa kalsada. Security ako pa dito. Ngayon, pag balik na namin papunta na kami sa kabilang grupo, kasama namin. Pumutok yung kalaban. Kaya nung pagputok ng kalaban, tumba agad ako. Wala akong lakas. Ulo lang ang tatayo sa akin. Lumingon ako sa kalaban. Andun yung baril niya. Nag-ilaw-ilaw pa. Sobrang labing putok niya. Dito sa gilid yung natama. Pero tinamaan ako sa likod dito. Kaya, walang lakas. Kating katawan lang. Tumayo ako. Yung kasama ko, si Sergeant Espanyola. Sabi niya, Master, si Paler may tama. Nadapa ako doon eh. Daanan ako ng tropa. Nung medyo bumalik na yung lakas ko, tumayo ko. Pero palang kalating katawan lang. Palang hila ko lang yung isa pa ako. Kaya yung baril ko, inipit ko dito habang tumatawid ko sa kalsada.
Pumutok ako. Nipit ko lang yung bat dito. Para pang ano lang sa akin ba, yung kalaban na hindi mag-continue. Pagdating ko doon, sabi ko, Master, may tama ako. Ito sa likod banda dito. Kaya nung pagkabukas, parang na-corner na kami noon. Kasi mataas na pader ba, paikot. Pasok namin. Ngayon, sabi naman, pag balik tayo doon, ang kalaban, nandyan, nag-aabang. Kaya, buti na lang, pag ilaw ng patong sardin namin, si Master Untulan, ay butas yung pader. Inarangan ng hero sa kabila. Kaya doon kami lahat pumasok. At tiger jam kami doon sa loob ng butas. May tama na ako dito sa likod. So medyo magpalit na yung lakas ko. Balik kami doon sa nagtulugan namin. Tapos check ng tropa yung likuran ko. Ang unang nag-check si Sergeant Sipagan. Sabi niya, ang sabi sa akin, saan tama mo? O dito sa likod, Sergeant. Siyempre, pagtingin niya dito, may dugo man sa uniforme ko. Pero pag hinubal ko yung uniforme ko, buti na lang yung tama ko dito, hindi bumaon ba? Pero lumubo siya. Balat lang yung kuan. Siguro matigas-tigas din yung balat ko siguro. Kaya hindi napuruhan. Kaya nung tinusok ni Sergeant Sipagan, kung may lalim ba talaga, hindi ko wala. Dito lang, tumusok lang parang ano lang, yung dulo ng bala. Pero hindi nabutas yung uniforme ko. So dumugo siya. Dumugo dito sa akin ko. Kahit yung bandulir ko ito, warat dito yan. May dala ako na bala nung nakakarton pa yun na 180 na bala sa isang box, plastic pa. Tinamaan dito, gilid, pati yung bandulir ko. Yung pouch ko na yun, nasunog. Tinamaan dito. Yung tama sa bala, doon talaga mismo sa puwit ng bala, ng primer talaga. Ngayon, pumutok, sumabog yung bala dito, pero hindi lumabas sa bandulir ko. Nandito sa loob, sa 180 na bala, ang natira na hindi pumutok, 71 lang. 71. Dalawang karton at saka 11 na piraso ang hindi pumutok. Nandito lahat ang lid sa pouch ko. Pero dito, siyempre mainit. Tinanggal ko agad bandulir ko. Maapoy dito. Kaya, medyo na-damage yung ano ko doon. Kasi na isa kasi tinamaan, hindi na nasira na siya. Kaya yun yung pagdating ko doon sa barracks, sabi ng CEO ko, sabi ko, sir, hindi ako sir. Sabi niya, tingnan yung likod ko. Ako, hindi ka natablan. Sa akin. So, pagkabukas ito, gabi, namaga ito, nangitim. After 3 days, saka ko na naisip na picturean. Picturean ko, pati bandulir ko. Pero siya, nangitim pa rin siya dito. Pero sabi ng CEO ko, hindi na kita i-declare na wounded kasi hindi ka manatablan. Kulang kasi tayo sa tropa. Siyempre, nandiyan ako noon. Okay lang, sir. Kaya, doon pa rin ako sa loob. Nakipaglaban pa rin. Hanggang sa nakarating kami doon sa yung lapit na matapos no, sa hanggang doon ako sa land bank. Tapos pag sa may yung building ng likod ng land bank, doon kami nakapwesto. Kaya pumutok yung SBF kami. Kasi yung IB na ano sila, may casualty. Pumasok yung tanke, SBF kami. Yung 60 gunner ko, katabi ko. Kaya yung babanat doon, dinalin ako ng 1, 2, 3. Ngayon, pumitik man yung kalaban, malapit ma-shoot sa butas. Tumakbo siya, paalis doon sa butas, iniwan niya yung 60 niya. Kaya, siyempre, maraming bala yung nakasalpak. Kasi yung kamay ko na sa mga automatic eh. Kaya pinutok ko doon, inubos ko yung bala. Bago ko binaba yung baril. Mutok ako doon. Inubos ko yung nakasalpak niya na 200 rounds. Takbo siya. Ipayawan ako dito. Ngayon, kuha na ng yung taga-tangke yung aswaltin ng highway. Bukas na naman ulit. SBF na naman kami. Katabi ko rin yung E3, yung bilang team. Putok siya. Ngayon, binara rin kami ng M23. Magkatabi kaming dalawa. Tinamaan siya dito sa ano niya. Umalis siya bigla. Iniwan niya yung kit niya. Kasi wounded na siya. Dugo-dugo.
nagdugdugo na yung paa niya. Baka mamaya daw, wala nang lakad, hindi siya makalakad. Kaya bumalik siya, pumunta siya doon sa landbang kung saan nakapwesto yung kalaban. Sa pang-litro. Sa Surigao naman, 2019, May 17, umalis kami ng kampo ng gabi. Ako yung lead scout, moving gabi hanggang sa umaga. Ako yung DD ng leading. Tapos, walang nangyari. Maganda yung lakaran. Kinabukasan, bali isang seksyon lang kami noon. Ang nagdala sa amin si Sir Hernais, CEO ng Dusi. Tapos, ang section sergeant namin, si Sergeant Sagid, yung naundid na doon sa Surigao. Kami yung magkasama noon. December 17, May 17 ng gabi, kinabukasan 18, lakaran kami. Walang nangyari. Pag kinabukasan, yung kabilang team yung nag-leading, nainkwentro sila kasi natusok namin yung kalaban na nag-advance post. Buti na lang din yung kalaban, kakarating lang doon sa area kung saan siya mag-tambay. Kumakain. Ngayon, pag-akyat, kasi patusok yung akyatan, pagdating sa may patag, nagulat yung lead scout namin. Hindi niya nabaril ang kalaban. Sabi niya sa likuran, may kalaban, dumapas siya sa puno. Yung nakalabas yung puwit niya, binanatan ng kalaban. So, natamaan siya sa puwit. Tapos, pumutok ng M203. Kaya, ang casualty namin doon is 4. Ngayon, kasi 4 yung casualty namin, binaba namin yung casualty, naghanap kami ng landing zone. At doon kami gumawa ng landing zone para ma-pick up yung mga kuya namin. Nung time na yon, ako na ang nag-leading. Hanggang sa dating sa landing zone, pabalik doon sa taas, encounter site, doon kami nag-harboring. Kinabukasan naman, hindi naman ako yung mag-leading ng movement. Yung isang team na naman. Ngayon, nag-rewater kami noon. Siyempre, nakita namin yung mga tracking nakabuta. Marami talaga. Kaya, sabi namin parang nagkalaban dito kasi yung iniigiba namin, dinutong-dugtong na yung palapa ng saging. Kaya, kumuha kami ng tubig. Pagkatapos, akyat kami. Ang team ko, nasa trail team kami. Yung isang team yung leading. Pagdating sa taas, hindi pa kami nakahol. Yung kwento na. Pumutok agad yung landmine. So, pasalamat din ako noon. Dapat yung kalaban doon. Parang hindi pa siya eksperto kung paano mag landmine o bumira sa tropa. Kasi kung pinutok niya muna yung baril niya bago siya nag-landmine, yung kasama ko doon, hindi lang sa mawundid lang. So, parang nag-aabang lang yung Nag-aabang yung kalaban. Tapos kayo naglalakad. Naglalakad kami. Yung isang team, yung leading, malapit na makadikit sa kalaban, mga 10 meters. Ang inabangan pala ng Pero nakapakpak pa kayo. Mira pambakpak. Nag-abang yung kalaban kasi yung guide namin doon, siya yung nakakaalam talaga sa area. Kasi sabi niya, pinto niya sa amin, 10 years pa siya nandun na sa area. Kaya sweeto siya kung saan tayo pupunta doon. Ikot-ikot. Kaya nung pagtapat ng section sergeant at saka yung guide na kapgo, saka naputok yung landmine. Buti na lang yun yung landmine yung inauna. Kasi kung yung baril una ang ginamit, doon mismo dadapa sa landmine kasi dito sa bandang kaliwa, bangin. Kaya nung time na yun, na-wounded yung section sergeant namin. Si Sergeant Sarinto pa yan siya, si Sergeant Sagid. Kaya nung naputol yung paa niya. Tapos, gusto namin sana i-assault kaso lang marami ang kalaban. Tapos pagdating namin sa taas, medyo open, kitang-kita kami. Kaya nag-suggest kami na i-back namin yung wounded. Paano kayo nag-return fire? Nag-return fire Oh. kayo nag-observe kayo? Pagputukan, return fire kami. Steady yung isang team.
sabi man ng Sir Hernais na yung nagkuman kasi hindi naman makatayo yung second shot din namin. Ang sabi niya, maneuver sa kanan. Nasulot ko. Kasama ko yung ako, lead scout, yung gunner namin, 60, at saka yung team leader ko. Inassault namin yung pwesto ng kalaban. Ginapang namin doon. Kaya na-recover ko yung itak nila at saka yung wire na napakahaba. Kasi yung tumakbo na yung kalaban. Nung time ng putukan, nagsigawan yung kalaban na alam nila yung ranger na papasok. Kaya hindi kami nagkumpensa kasi marami sila. May tumatawa, may ikot. Parang gusto nila kaming sundan sa likuran. May tumatawa sila. Naingay, sabi nila, Ranger, abanti kayo. Hindi kami sumagot kasi compromise tayo. Ma-pattern tayo ba? Kaya ang ginawa namin doon, kasi may wounded na kami dalawa, yung security sergeant saka yung guide, binaba namin. Tapos, ang sabi ng CEO namin, yung kabilang team na ang mag-leading. Kaya, tinanong yung team leader ko kung sino yung lead scout. Ang sabi ng team leader ko, sir, Sergeant Palil sir, yung lead scout ko. Ang sagot naman ng CEO ko, snappy. Kayo na ang mag-leading. Tapos, yung leading team, sila na ang magdala ng wounded para kayo na yung mag-leading pabalik sa landing zone sa baba. Kaya nung time na yung grabing kabako. Kasi may kalaban na umiikot, bababa. Pagka masalubong kami doon, siyempre, masukal. Kinakabahan ako, pero siyempre, meron man tayong alertness at saka titipis, matinuturo sa ating school. Kaya yung nagamit ko. Nung pababa ako, pag dumikit kasi ako doon sa tropa namin, mag-compromise kami kasi maingay yung dead. Kaya magsabit ang paa niya sa puno, sa mga ugat-ugat. Kaya ang ginawa ko noon, mag-advance ako. Sinabi na ako ng team leader ko na huwag masyadong lalayo. Sinabi ko naman, Sergeant, mag-advance tayo kasi kung sasabay tayo sa team natin sa likuran na nagdala ng wounded, maririnig tayo kung may kalaban sa unahan. Mabugahan tayo. Kaya, ang sabi din niya, sige, maganda yun. Nag-advance ako habang naglalakad ako. Doon talaga ang pukusarap kung saan yung daan. Bago may daan na paliko, hihinto muna ako. Iskan ko muna yung paligid. Tingnan ko. Kasi hindi natin alam mo yung daan sa unahan, straight ba o paliko. Kaya pag paliko, bago ako lalabas, tingnan ko muna yung sa unahan. Kaya nung time na yun, medyo distansya sa akin yung team niya iba. Pag silip ko sa unahan, may tao naglalakad. Inumpihan ko talaga. Hakbang pa siya ng isang beses. Ako nakaluhod na ako sa kahoy. Hawak ko yung puno. Maliit lang. Saka hawak ko rin yung baril ko. Dinikit ko sa kahoy. Tapos pagsilip kong tao, yung katim ko, sinasabi ko na dapa na kayo dyan. May nasilip ako. Pero hindi ko na sinasabi. Nagsinyas ko lang na dapa. Kaya nung pangatlong hakbang niya, kasi wala akong makita ng mukha. Dibdib lang yung makita ko. Kasi takpan ng dahon. Dito nung nakita ko, makaitim. Kaya isip ko na wala nang sibilyan dito kasi bago lang yung encounter, ilang meters pa lang yung binaba namin. Kaya nung pagka kita ko talaga na dibdib talaga yung nasipat ko. Pinutukan ko na. Inubos ko yung 30 rounds ko pero hindi ko na automatic yun. Kasi pag i-automatic ko, try ko na nung pag-encounter, automatic ko. Nag-double feed yung baril ko kasi yung mga magasin, bago. Bigat ng spring. Kaya, single shot lang ko pero parang automatic ka rin. Mabilis man na tapos mga wala lang siguro 10 seconds, naubos ko yung 30 rounds. Nag-ano ako sa harap. Naka-aiming ako. Pero yung tropa ko sa likod, nagsinyas na ako na dapa na. Kaya minto sila. Pa sila. Pagputo ko doon, 30 rounds, inubos ko talaga. At pag dapa ko, siyempre grabe yung bigat ang dala ko kasi yung yung dalawang wounded, tapos 4 ang nagbuhat. Yung gamit nila, hinati-hati namin. Kaya siyempre malaki man yung bag ko hanggat kasya. Kaya yan. Kaya yan dala. Kahit mabigat yung dala, focus pa rin ako sa paglililing ko. Kaya yon, pagkatapos ko ng putok, pagdapa ko,
Hindi na ako makabunot ng magasin kasi sobrang bigat ng dala ko. Kaya lumuhod ako ulit. Lagay ko yung bag. Tinanggal ko yung pack ko. Nag-change mag ako. Pumutok ako 2 beses. Tapos lumingon ako sa likuran ko. Kung may nag-reply ba? Kung may tumakbo. Sabi naman yung guide ko sa team leader. Wala man. Walang tumakbo. Walang nag-reply. Ang sabi ko naman, siyempre positive tao eh. Hindi ako talaga nag-negative doon na kung sabi ko kalaban talaga yung sergeant. Ang sabi ng team ko. Distance. Mga distance doon, mga 20 to 25 meters. Ang sabi ko, kalaban talaga yung sergeant kasi nakita ko nakaitim. Liblib lang nakita ko. Ang sabi sa akin, baka paningin mo lang yun. Sabi ko, sergeant, positive talaga yung tao yun. Kaya nung sinilip ko, siya nakatayo, doon banda sergeant. Nilapitan ko. Mga ilang minutes siguro, mga after 5 minutes. Ramdaman ko muna kung mayroon pa bang gumagalaw o ano. Wala man. Kaya meron man ako nakita ng puno na putol hanggang biwang siguro yun. Dikit ako doon. Silip ko. Ngayon, wala akong nakita. Sabi ng team leader ko sa likuran, andyan. Wala man, sergeant. Baka ano yun? Ano lang yun siguro nakita mo? Baka paningin ko lang. Yan, positive talaga yun. Medyo nagalit siya sa akin kasi ano naman, parang wala pa man kami nakita. Kaya nag-decide ako na hindi pa siya nakadikit sa akin. Doon ako sa unahan, ako lang mag-isa. Umabante ako. Pinuntahan kung saan nakatayo yung kalaban. Kaya, pagtingin ko doon, kasi ano pala yun, nabali 2 daan ba? Ang unang daan, luma, siguro mga lagpas tuhod na yung kanal niya. Yung pangalawang daan, yung bago. Tapos may kahoy na naka-balagbag. Pero maliit lang madaan, kaya ngakbangan. Doon ako, nagluhod ako doon. Dito, sabi ko talaga, dito lang yung kalaban. Kita ko yun. Simple tamaan talaga yun, nakaiming zero yung baril ko eh. Kaya nung paglingon ko sa kaliwa, doon pala siya sa kanal kadapa na, taob na doon. Pagsabi ko sa team leader ko, kasi lumapit na rin yung CEO namin. Ang sabi ko, Sir, Sergeant, positive, andito. Positive, sabi niya. Pagsabi ko ng positive, tungtuwa na yung CEO ko at saka yung team ko. Miss na, ka talaga, sabi niya sa akin. Kinuha ko yung baril kasi pakamunahan ako eh. May baril agad. May baril. Nung nakita mo yung tao, Wala akong nakitang baril. Nung pagsalubong namin, wala akong baril na nakita. Dito lang. Pero isip ko ron, kalaban yun kasi wala namang civilian doon na punta doon. Mag-encounter, lalapit doon. Kaya nga, nung nakita ko yung tao, wala akong baril nakita. Nakababa lang yung gano'n siya. Silip. Siyempre, sinisilip ko rin. Buti na lang, hindi niya ako nakita. Salamat din ako sa Panginoon kasi hindi ko nakita. Kung nakita ako ng kalaban, ako ang maunahan. Kaya nung pagkakita ko noon, nagtikanin ako sa daan. Yun, nakuha ko yung baril niya. nakita mo siya, anong tinawag? Nung nakita ko, tinawag ko yung team leader ko, medyo dapat-dapat sa akin. Sergeant, positive. Kapit man yung officer namin, CEO. Sir, positive sir. Takbuhan sila sa akin. Kinuha ko na yung baril. Tapos yung backpack ng tao. Kaya, pagkatapos no, ginawa namin yung, yung bag niya, kung anong laman talaga. Yung laman niya ng pagkain. Meron din siya dalang na tumils up. Yung tayo nagtutumils up, yung kalaban nagtumils up din. Kaya, pagkatapos nun, kinuha namin yung certain katawan, kung saan talaga yung tama. Kung saan yung nakita ko, doon talaga yung tama. Patay na siya kasi pagdating ko, wala na. Yung nilang ko sa dibdib niya, dito may 5. Dibdib talaga, 5. Tapos may 3 sa ulo. Tagos yun, sa likod. Tagos sa akin lahat yun kasi ako lang pumutok. Sabi ko, positive talaga kalaban. Nung pababa na kami, iniwan namin yung kalaban doon, patay na yung kalaban, kinuha namin kasi hindi namin madala yun. Kalakipang tao. Kalaking tao, tapos tangkad pa. Malaking katawan. Kaya, isang section lang kami, may wounded na 2. Iniwan na namin doon. Anong baril na talaga? AK-47. Yun yung na-recover ko na AK-47. Tapos, bumaba kami. Pumunta kami sa landing zone. Kinuha yung kuya namin. Saka yung 7 days na, 10 days na dala namin sa operasyon. Hindi namin naubos yun. Bali, 3 days lang kami naglakad kasi
wala namang pamalit na tropa sa amin na pang-supply. Kaya binaba kami. At ang nagpatuloy sa target namin, access namin, yung 11 company. Yun lang yung share ko sa video ko doon sa Surigao.